May isang salitang gumimbal sa buong pagkatao ko sa gitna ng rumaragasang ulan. Isang salitang simple, karaniwan, ngunit sa pagkakataong iyon, para itong kulog na bumasag sa katahimikan ng aking munting mundo. Mama! Ang boses na iyon, manipis at puno ng pag-aalinlangan, ay nagmula sa isang batang lalaki na nakatayo sa harap ng aking pwesto. Nakapayong siya ng kulay dilaw na may mukha ng isang kartoon na pusa. Ngunit hindi lang siya mag-isa. Sa likod niya, may dalawa pang batang lalaki, magkakamukha, suot ang pare-parehong asul na kapote. Triplets. Ang mga mata nilang bilugan at puno ng kawalang malay ay nakatitig lahat sa akin. Nasa terminal ako ng jeep sa Santa Rosa, sa ilalim ng yero ng isang waiting shed na tumutulo na rin. Ang amoy ng basang lupa, usok ng diesel, at na niluluto kong turon ay naghahalo sa hangin. Ito ang buhay ko sa loob ng 7 taon. Si Emma de la Rosa, 34 na taong gulang, tagalako ng turon at banana Q. Simple. Tahimik. Walang gulo. Hanggang ngayon. Mama, ulit ng batang nasa gitna, ang pinakamatapang sa kanilang 3. Humakbang siya palapit at sa ginawa niyang iyon, napaatras ako. Ang likod ko'y tumama sa post ng waiting shed. Malamig. Nanginginig. Nako, mga iho, pilit kong umiti kahit nararamdaman kong nanginginig ang mga labi ko. Nagkakamali yata kayo. Hindi ako ang mama ninyo. Iginapang ko ang tingin sa paligid. Ang mga tao sa terminal, mga pasaherong nag-aabang, mga driver na nagkakape, mga kapwa ko tindera, ay nakatingin na sa amin. May mga bumubulong. May mga nakangisi na para bang isa itong eksena sa telenovela. Ramdam ko ang pag-iinit ng aking mga pisngi. Hindi po, giit ng isa pa, yung nasa kaliwa. Ikaw si Mama. Sabi ni Lolo, nasa langit ka na. Pero nandito ka. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa aking batok. Nasa langit. Anong pinagsasabi ng mga batang ito? Sinubukan kong maging mahinahon. Ang mga ganitong sitwasyon sa terminal hindi na bago. Minsan may mga lasing na nanggugulo, minsan may mga mandurukot. Pero mga batang naliligaw na inaakalang ako ang kanilang ina. Ito ang una. Mga anak, sabi ko, ginawa kong mas malumanay ang boses ko. Baka napagkamalan niyo lang ako. Sigurado akong hinihintay na kayo ng tunay ninyong mama. Nasaan ba siya? Hindi sila sumagot. Sa halip, ang tingin nilang 3 ay mas lalong napuno ng kalungkutan. At sa isang iglap, para akong sinampal ng konsensya. Paano kung talagang nawawala sila? Paano kung kailangan nila ng tulong? Bumuntong hininga ako. Itinabi ko ang bilao ng turon na pinoprotektahan ko mula sa ambon. Sige, halika kayo rito sa ilalim ng bubong. Baka magkasakit kayo. Antayin natin dito ang mga magulang ninyo. Ngunit sa halip na sumunod, umiling ang 3. Sabay-sabay. At ang batang unang nagsalita ay nagsimulang humikbi. Mahina lang sa simula hanggang sa naging ganap na iyak. Mama, uwi na tayo. Ayaw na namin kay Lolo. Palagi siyang galit, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Nahawa na rin ang 2 pa. Ngayon, mayroon akong 3 umiiyak na triplets sa harap ko. Lahat sila ay nakatingin sa akin na para bang ako ang tanging pag-asa nila sa mundo. Hala, huwag kayong umiyak, natataranta kong sabi. Actually. Tahan na. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ako sanay sa mga bata. Ang mga kamay kong sanay sa pagbabalat ng saging at pagluluto sa kumukulong mantika ay hindi alam kung paano patahanin ang 3 musmus na ito. Lalapitan ko na sana sila, yayakapin na marahil kahit labag sa loob ko, nang isang itim na ego ang huminto ng biglaan sa tapat namin. Ang marangyang sasakyan ay tila isang halimaw sa gitna ng mga makalumang jeepney. Bumukas ang pinto sa driver's side at isang lalaki ang bumaba. Matangkad. Matipuno ang pangangatawan. Nakasuot ng puting polo shirt na bakat ang dibdib at mga braso. Kahit nababasa ng ambon, hindi nabawasan ang otoridad sa kanyang tindig. Ang buhok niya ay itim na itim at ang kanyang mukha. Diyos ko po! Ang kanyang mukha ay parang inukit ng isang dalubhasang eskultor. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, at may panga siyang matigas. Mayaman. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ko. Mayaman at delikado.
Ang mga mata niyang madilim ay unang napunta sa tatlong bata. Elias, Julio, Andres, anong ginagawa ninyo rito? Ang boses niya ay malalim at puno ng kaba, pero may halong galit. Ang tatlong bata, na ngayon ko lang nalaman ang mga pangalan, ay lumingon. Ang kanilang pag-iyak ay biglang naputol, napalitan ng takot. Daddy, bulong ng isa sa kanila. Daddy? So, ito ang ama nila. Huminga ako ng maluwag. Salamat naman at dumating na siya. Akala ko'y ako na ang masisisi sa pag-iyak ng mga ito. Aalis na sana ako, babalik na sa aking pwesto, nang ang tingin ng lalaki ay dahan-dahang lumipat mula sa kanyang mga anak patungo sa akin. At doon tumigil ang mundo. Ang galit sa kanyang mukha ay naglaho. Ang pag-aalala ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na hindi ko mawari, pagkagulat. Isang matinding pagkagulat na para bang nakakita siya ng multo. Ang kanyang mga mata, na kanina inanlilisik, ay biglang nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, na parang may gusto siyang sabihin, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang kanyang tindig na puno ng otoridad ay biglang nanghina. Napatitig siya sa aking mukha, hindi kumukurap, na para bang sinusuri ang bawat detalye, ang aking mga mata, ang aking ilong, ang aking mga labi. Ang hangin sa pagitan namin ay biglang bumigat. Ang ingay ng terminal, ang busina ng mga jeep, ang sigaw ng mga konduktor, ang patak ng ulan, ay unti-unting naglaho sa aking pandinig. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis at malakas na kabog ng sarili kong dibdib. Sino ang lalaking ito? Bakit ganito ang titig niya sa akin? Nararamdaman ko ulit ang mga bulungan sa paligid. Mas malakas. Mas mapanghusga. Kamukha niya, no? Nga. Grabe. Kaya pala tinatawag siyang mama ng mga bata. Anong kamukha? Sinong kamukha? Ang pagkalito ko ay napalitan ng takot. Isang takot na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Ang titig ng lalaki ay parang isang kutsilyong tumutusok sa aking kaluluwa, naghahanap ng isang bagay na wala naman doon. EMT. Isang salita. Halos pabulong. Ngunit sapat na para marinig ko. Ang pangalan ko ba ang tinawag niya? Paano? Paano niya nalaman ang pangalan ko? Nagsimulang manginig ang aking mga tuhod. Ang pakiramdam na pinagmamasdan ay napalitan ng pakiramdam na para akong isang hayop na nasukol. Kailangan kong umalis. Kailangan kong makalayo. Hindi ko na inisip ang aking paninda. Hindi ko na inisip ang kikitain ko sana sa araw na iyon. Ang tanging nasa isip ko ay tumakbo. Sa isang iglap, tinalikuran ko silang lahat, ang tatlong bata na nakatingin pa rin sa akin, ang mga usisero sa terminal, at ang lalaking nakatitig na para bang ako ang sagot sa isang matagal ng katanungan. Tumakbo ako. Tumakbo ako palayo sa waiting shed, palusong sa malakas na ulan. Wala akong pakialam kung mabasa ako. Wala akong pakialam kung madulas ako sa basang kalsada. Ang gusto ko lang ay takasan ang mga matang iyon, ang mga tanong na bumabagabag sa akin. Narinig ko ang sigaw ng lalaki sa aking likuran. Miss! Sandali! Ngunit hindi ako lumingon. Nagpatuloy ako sa pagtakbo, paliko sa isang eskinita, papalayo sa liwanag ng terminal, patungo sa dilim. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat ay parang yelo, ngunit mas nanlalamig ang aking kalooban. Sumiksik ako sa ilalim ng isang sirang kariton sa gilid ng eskinita. Doon, sa dilim, niyakap ko ang aking sarili. Nanginginig. Hindi lang dahil sa ginaw, kundi dahil sa takot. Pinikit ko ang aking mga mata, ngunit ang imahe ay malinaw pa rin. Ang mukha ng tatlong bata na puno ng pag-asa. At ang mukha ng kanilang ama, isang mukha na puno ng gulat, pagkalito, at isang emosyong mas malalim pa parang kalungkutan. Parang pangulila. Sino sila? Bakit nila ako tinawag na imama? At ang lalaking iyon, bakit sa paraan ng kanyang pagtitig, pakiramdam ko ay hindi lang niya ako nakikita, pakiramdam ko ay may nakikita siyang iba. Isang multo mula sa nakaraan. Isang taong akala niya ay matagal nang wala na. At ang pinakakakilakilabot na tanong sa lahat, na paulit-ulit na umalinggaw-ngao sa aking isipan kasabay ng walang tigil na ulan. Bakit, sa isang sulok ng aking puso, sa kabila ng takot at pagkalito, may isang bahagi sa akin na parang nakikilala sila? Hindi ko alam kung paano ako nakauwi sa inuupahan kong kwarto.
Ang alam ko lang, basang-basa ako, nanginginig, at ang bawat ugat sa aking katawan ay tila hinahampas ng kaba. Ang ulan sa labas ay tumila na, ngunit ang bagyo sa loob ng dibdib ko ay lalo lang lumalakas. Isinara ko ang pinto at isinandal ang likod ko rito. Dahan-dahan akong napaupo sa sahig na semento, yakap-yakap ang aking mga tuhod. Ang amoy ng turon na kanina ikabuhayan ko, ngayon ay parang amoy ng isang bangungot. Ang imahe ng tatlong bata at ng kanilang ama ay nakatatak sa aking isipan, hindi maalis, parang isang litratong sunog ang mga gilid. Sino sila? Bakit ganoon na lang ang epekto nila sa akin? 7 taon. 7 taon na akong namumuhay ng ganito. Isang umaga, nagising na lang ako sa isang maliit na klinika sa bayang ito, walang maalala ni isang piraso ng aking nakaraan. Amnesia, sabi ng doktor. Isang malaking blanko ang buhay ko bago ang araw na iyon. Ang tanging dala ko ay ang pangalang KMI na paulit-ulit ko raw binabanggit at isang peklat sa aking noo na tinatakpan ko ngayon ng aking buhok. Tinulungan ako ng mga madre sa klinika. Binigyan ng matutuluyan ng damit ng kaunting puhunan para makapagsimula. Naging simple ang buhay ko. Araw-araw, gigising ako, magluluto ng turon, pupunta sa terminal, magtitinda, uuwi, matutulog. Paulit-ulit. Walang sorpresa. Isang buhay na ligtas dahil walang nakaraan na kailangang balikan. Pero ngayon, parang binuksan ang isang pinto na matagal ko nang isinara, o mas tamang sabihin, isang pinto na hindi ko alam na mayroon pala. Tumayo ako at humarap sa maliit at may kalumaan ng salamin na nakasabit sa dingding. Tinitigan ko ang sarili kong mukha. Isang mukha na pamilyar sa akin sa loob ng 7 taon, pero ngayon, parang unang beses kong nakita. Ang mga mata kong ito, ang ilong, ang labi mayroon bang ibang nagmamay-ari nito? Mayroon bang isang babae sa kung saang lugar na kapareho ko ng mukha, isang babae na ina ng 3 batang lalaki at asawa ng isang lalaking kung makatitig ay parang nakakita ng kaluluwang bumalik? Imposible, bulong ko sa aking refleksyon. Nagkataon lang ang lahat. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko. Baka kamukha ko lang talaga. Maraming ganoon sa mundo, hindi ba? Pero bakit ganito ang epekto sa akin? Bakit parang may kung anong kumikirot sa puso ko nang makita ko ang lungkot sa mata ng mga batang iyon? Isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa aking pag-iisip. Halos mapatalon ako sa gulat. Emay! Hoy, babae! Buksan mo to. Nabalitaan ko ang nangyari sa terminal. Tsismis na sa buong palengke. Ang boses na iyon. Si Marga. Ang kaisa-isa kong kaibigan, ang matabil niyang dila ay kasing bilis ng pagkalat ng balita sa aming bayan. Huminga ako ng malalim bago binuksan ang pinto. Tumambad sa akin si Marga, nakapamiwang, hingal na hingal at ang mga matay puno ng nag-uusisang kuryosidad. Si Marga ang nagbebenta ng gulay sa pwesto sa tapat ko sa palengke tuwing umaga, bago ako pumunta sa terminal. Friend! Totoo ba, bungad niya, walang paligoy-ligoy. May 3 batang gwapito na tinawag kang mama? At dumating daw ang papa na parang artistahin at natulala sa ganda mo? Ay, teka, bakit basang-basa ka? At bakit parang nakakita ka ng multo? Sunod-sunod niyang tanong, habang pumapasok sa kwarto ko at sinisiyasat ang bawat sulok na para bang may hinahanap na ebidensya. Hindi ako sumagot. Umupo lang ulit ako sa gilid ng aking papag. Nakita ni Marga ang pananahimik ko. Ang kaninang nag-uusisa niyang mukha ay napalitan ng pag-aalala. Umupo siya sa tabi ko. Why, Emay? Seryoso? Anong nangyari? Okay ka lang ba? At doon, hindi ko na napigilan. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagtawag sa akin ng mga bata. Ang pagdating ng lalaki. Ang titig niya. Ang takot na naramdaman ko. Ang pagtakbo ko. Habang nagkukwento ako, nakatingin lang si Marga. Hindi siya sumasabat. Nang matapos ako, huminga siya ng malalim. Grabe, sabi niya. Parang eksena sa pelikula. Pero, Emay, yung lalaki, pamilyar ba sa'yo? Umiling ako. Hindi. Pero ang paraan ng pagtitig niya parang kilalang-kilala niya ako. At yung mga bata, dugtong ni Marga, tila may iniisip. Triplets, kamo? At tinawag kang mama?
Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad sa aking maliit na espasyo. Alam mo, may naririnig akong tsismis tungkol sa mga Remedios. Yung mga may-ari ng Hacienda Remedios, yung pinakamalaking hacienda sa buong probinsya. Anong tungkol sa kanila? Tanong ko, kahit na kinakabahan ako sa maaari niyang sabihin. May anak daw yung apo ng matandang Don Lorenzo, sabi ni Marga, habang kinukuha ang kanyang cellphone sa bulsa. Triplets daw. At namatay daw ang asawa ng lalaki. Matagal na. Mga 7 taon na rin yata ang nakalipas. 7 taon. Ang parehong haba ng panahon na blanko sa aking alaala. Biglang nanuyo ang lalamunan ko. Teka, sabi ni Marga, habang may kinakalikot sa kanyang telepono. Social media is the key, friend. Tingnan natin ni. Umupo siya ulit sa tabi ko, ang mga mata ay nakatutok sa screen. Narinig ko ang pag-type niya. Dylan Remedios. Hacienda Remedios Triplets D. Hindi ako makahinga. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang 1 oras. Nakatingin lang ako sa screen ng telepono, nag-aabang sa kung anong lalabas doon. Aha, biglang sabi ni Marga. Itinapat niya ang telepono sa harap ko. Ito ba yung lalaki? Nasa screen ang isang article mula sa isang lokal na magazine. Isang feature tungkol sa mga prominenteng pamilya sa rehiyon. At naroon ang litrato niya. Ang lalaki sa terminal. Nakasuot ng barong, nakangiti. Ang pangalan sa ibaba, Dylan Remedios. Tumango ako, hindi makapagsalita. Sabi na, bulong ni Marga. Nag-scroll pa siya. Teka, may mga public post dito sa Facebook mga page ng Hacienda ay heto. Huminto siya sa isang post, isang larawan. Isang lumalumang post, may petsang 2 taon na ang nakalipas. Ang caption, Remembering our beloved Amelia on her 7th death anniversary. You are always in our hearts. At sa ilalim ng caption, naroon ang larawan. Isang family picture. Naroon si Dylan Remedios, mas bata ng ilang taon, nakangiti habang karga ang isang sanggol. Sa tabi niya, naroon ang 2 pang sanggol na nasa iisang stroller. Ang 3 bata. Ang triplets. At sa pagitan ni Dylan at ng stroller, may isang babae. Nakangiti. Masaya. Ang mga mata niya ay kumikinang habang nakatingin sa kamera. Ang buhok niyang mahaba ay hinahangin ng bahagya. Nakayakap siya sa braso ni Dylan. Ang babaeng iyon. Ang babaeng iyon ay ako. Nabitawan ko ang telepono ni Marga. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog, pero hindi ko iyon narinig. Ang tanging nakikita ko ay ang mukhang iyon. Ang mukha ko. Ang ngiti ko. Ang mga mata ko. May, sigaw ni Marga, pero ang boses niya ay parang nanggagaling sa malayo. Isang matinding sakit ang biglang kumirot sa aking sentido. Ang peklat ko. Parang bigla itong nag-init. At pagkatapos, bumuhos ang mga imahe. Gulo. Sigawan. Ang tunog ng nababasag na salamin. Ang amoy ng goma at dugo. Isang manibela. Mga kamay na nakakapit dito ng mahigpit. Isang matalim na ilaw na papalapit. Kadiliman. Tapos, isang puting-puting kisam. Ang tunog ng isang makina. Beep. 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 Isang boses ng lalaki. Hindi niya kinaya. Isang boses na umiiyak. Amelia. Amelia, wag mo kaming iwan. Ah! Napasigaw ako at napahawak sa aking ulo. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Parang may gustong pumunit sa loob ng aking bungo. May. Anong nangyayari sa'yo? Naramdaman ko ang mga kamay ni Marga sa aking mga balikat, inaalog ako. May, bumalik ka. Dahan-dahan, unti-unting nawala ang sakit. Ang mga imahe ay naglaho, pabalik sa madilim na sulok ng aking isipan kung saan sila nagtatago. Naiwan akong hingal na hingal, pawis na pawis, at nanginginig sa takot. Pinulot ni Marga ang kanyang telepono. Salamat sa Diyos at hindi nabasag ang screen. Muli niyang tiningnan ang litrato pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pinaghalong awa, takot at pagkamangha. Diyos ko, May, bulong niya, ang boses ay nanginginig din, hindi lang kayo magkamukha. Kayo ay iisa.
Umiling ako habang ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa aking mga mata. Hindi. Hindi pwede. Patay na siya, Marga. Nakasulat. Patay na si Amelia. Tinitigan ako ni Marga ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay seryoso, walang bahid ng biro. Ang kaninang pagiging tsismosa niya ay napalitan ng isang malalim na pag-aalala. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin, at ang sinabi niya ang mga salitang gumimbal sa buong pundasyon ng aking pagkatao. Paano kung hindi, tanong niya, halos pabulong na. Paano kung nagkamali sila? May paano kung totoo ang sinasabi ng mga bata? Paano kung ang babae sa litratong iyan at ang babaeng kaharap ko ngayon ay isang tao? Paano kung pwedeng ikaw yun? Ang tanong ay binitawan niya sa hangin, ngunit para sa akin, ito'y isang malaking bato na bumagsak at dumurog sa munti at tahimik na mundong binuo ko. Pwedeng ako yun? Kung ako nga si Amelia, na sinasabing patay na, sino itong babaeng kaharap ko sa salamin? Sino si Emay? At kung ako nga siya, bakit ako nandito, nagtitinda ng turon sa isang terminal, habang ang pamilya ko ay nagluluksa sa isang libingan na may pangalan ko? Bakit magkapareho kami ng mukha? Ang tanong na iyon ay hindi na lang isang simpleng pagtataka. Ito na ngayon ang tanong na babago sa buong buhay ko. Ang amoy ng lumang kahoy, katad, at mamahaling alak ang sumalubong kay Dylan pagpasok niya sa malawak na library ng Hacienda Remedios. Ang silid ay nababalot ng katahimikan, isang katahimikan na mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Sa gitna ng silid, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa Nara, nakaupo ang kanyang ama, si Don Lorenzo Remedios. Nakatingin ito sa labas ng bintana, sa walang katapusang taniman ang tubo na nagpayaman sa kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Hindi nagsalita si Dylan. Isinara niya ang pinto ng may kaunting diin, sapat lang para iparamdam ang kanyang presensya, at ang bigat ng galit na dala-dala niya. Lumingon si Don Lorenzo. Isa siyang lalaking nasa mga huling taon ng kanyang 60, ngunit ang tindig niya ay matikas pa rin. Ang kanyang buhok ay halos puti na, ngunit ang mga mata niya ay matalas pa rin tulad ng isang agila. Ang mga matang iyon ang sumuri kay Dylan mula ulo hanggang paa. Nahanap mo ang mga bata, sabi ng matanda. Hindi iyon tanong kundi isang pahayag. Nasa terminal sila ng Santa Rosa, sagot ni Dylan, ang boses ay malamig at kontrolado. Lumakad siya palapit sa mesa, ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Nakatayo sa harap ng isang babae. Isang bahagyang pagbabago ang dumaan sa mukha ni Don Lorenzo. Isang kislap ng kaba? Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng dati nitong malamig na ekspresyon. Isang babaeng nagbebenta ng turon. Alam ko. Sinabi sa akin ni Mang Romy. Ang galit ni Dylan ay nagsimulang kumulo. At hindi mo man lang naisip na sabihin sa akin. Hahayaan mo lang na hanapin ko ang mga apo mo sa buong bayan na parang baliw. Dahil alam kong mahahanap mo sila, mahinahong sagot ng ama. At alam kong makikita mo siya. Ang paraan ng pagbigkas ng kanyang ama sa salitang kisya ay nagpatindig ng balahibo ni Dylan. Sino siya, Papa? Bakit kamukhang-kamukha niya si Amelia? Sumandal si Don Lorenzo sa kanyang upuan, pinagkrus ang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Isang pagkakataon. Isang kahabag-habag na babae na sinasamantala ang isang pagkakataon. Pagkakataon, halos pasigaw na tanong ni Dylan. Nakita mo ba ang reaksyon ng mga anak ko? Tinawag nila siyang Mama. Si Elias, si Julio, si Andres hindi sila nagkakamali ng sabay-sabay. At ang babae natakot siya. Tumakbo siya. Hindi iyan ang kilos ng isang impostor na gustong manamantala. Iyan ang kilos ng isang taong naguguluhan. Dylan, mag-isip ka, mariing sabi ni Don Lorenzo. Patay na si Amelia. 7 taon na siyang patay. Nakita natin siya. Inilibing natin siya. Ang kabaong ay sarado, giit ni Dylan. Dahil sabi ninyo, hindi magandang tingnan ang itsura niya dahil sa aksidente. Pero wala tayong nakita. Papa, paano kung hindi talaga siya ang nasa loob ng kabaong na iyon? Tumayo si Don Lorenzo, ang kanyang mukha ay nagpakita ng galit sa unang pagkakataon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Walang galang. Pinagdududahan mo ba ang pagkamatay ng sarili mong asawa? Ang pinagdududahan ko ay ang mga pangyayari, sigaw ni Dylan pabalik. Bakit ngayon lang siya lumitaw?
Sa mismong bayan pa natin, bakit ang mga bata, na hindi pa nakakakita ng malinaw na litrato ng kanilang ina, ay nakilala siya sa isang tingin? Ang mga kilos ni Emay na nalaman niyang pangalan ng babae mula sa mga tindera sa terminal. Ang paraan ng pag-atras niya. Ang takot sa kanyang mga mata. Hindi iyon pagkukunwari. At ang sarili niyang reaksyon nang makita niya ang mukhang iyon, sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang pagmamahal, ang pangulila, ang sakit. Para siyang nakakita ng isang anghel na bumaba mula sa langit. Ang kanyang Amelia. Isa siyang impostora, matigas na sabi ni Don Lorenzo. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa at may inilabas na isang folder. Inihagis niya ito sa ibabaw ng mesa. Tingnan mo. Nag-aalangan man, kinuha ni Dylan ang folder. Sa loob, naroon ang isang dokumento. Isang kopya. Death certificate. Name, Amelia Reyes Remedios. Cause of death, multiple traumatic injury secondary to vehicular accident. Nakatitig si Dylan sa papel. Ang mga salitang nakasulat ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Ito ang katotohanan. Ito ang legal na katotohanan. Nasisiraan ka na, Dylan, sabi ni Don Lorenzo, mas malumanay na ngayon ang boses, na para bang kinakausap ang isang batang kailangang iwasto. Nangungulila ka pa rin. At ang mga bata, nakakakita sila ng isang babaeng may hawig sa mga lumang litrato, at ang imahinasyon nila ang nagtuloy ng kwento. Ang babaeng iyon si Emay de la Rosa, isa lang siyang oportunista. Marahil ay nalaman niya ang tungkol sa pamilya natin at nakita niya ang pagkakahawig. Ngayon, sinusubukan niyang pumasok sa buhay natin. Hindi umiling si Dylan. Hindi ako naniniwala. Kung gayo'y tanga ka, sigaw muli ni Don Lorenzo. Gagamitin niya ang mga anak mo laban sa iyo. Sisirain niya ang pangalan ng pamilyang ito. At hindi ako papayag doon. Anong gagawin mo, hamon ni Dylan, ang mga mata ay nanlilisik. Sasaktan mo siya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Lorenzo. Hindi ko kailangang dumanak ng dugo. Maraming paraan para patahimikin ang mga taong tulad niya. Isang pangingilabot ang gumapang sa likod ni Dylan. Kilala niya ang kanyang ama. Isang taong kayang gawin ang lahat para maprotektahan ang pangalan at yaman ng mga Remedios. Tinalikuran ni Dylan ang kanyang ama, dala ang death certificate. Bago siya lumabas ng pinto, huminto siya. Magsasagawa ako ng sarili kong investigasyon, sabi niya, hindi lumilingon. At kapag napatunayan kong nagsisinungaling ka, kapag nalaman kong may kinalaman ka sa pagkawala ni Amelia sa loob ng 7 taon, hindi kita mapapatawad. Isinara niya ang pinto ng may kalabog, iniwan ang kanyang ama sa katahimikan ng library. Nang mag-isa na lang, ang matigas na tindig ni Don Lorenzo ay biglang nanghina. Napaupo siya sa kanyang silya, ang mukha ay napuno ng pagod at takot. Tumingin siya sa isang sulok ng silid, kung saan nakatayo ang isang maliit na altar. Naroon ang nag-iisang naka-frame na litrato ni Amelia, na kinuha noong araw ng kasal nila ni Dylan. Nakangiti. Masaya. Puno ng buhay. Dahan-dahang lumapit si Don Lorenzo sa altar. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hinaplos niya ang salamin ng picture frame. Patawad, Amelia, bulong niya sa hangin, ang boses ay basag. Patawad, aking anak. Tumingala siya, ang mga matay nagbabadyang lumuha. Hindi ko sinasadyang mangyari ang aksidente. Pero nang mabigyan ako ng pagkakataon, kailangan kong gawin. Kailangan kong itama ang pagkakamali ng anak ko. Huminga siya ng malalim, ang bigat ng isang 7 taong sikreto ay pumipiga sa kanyang dibdib. Ayaw kong magkaroon ng apo na may dugong mahirap. Ayaw kong masira ang lahi ng mga Remedios dahil sa isang pagkakamali ng puso. At ngayon, bumalik ka, Di. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ang sakit ay hindi pisikal, kundi nasa kanyang kaluluwa. Patawarin mo ako, pero hindi ako pwedeng mabigo ngayon. Kailangan kong putulin ang anumang kapangyarihan mo sa pamilyang ito sa pangalawang pagkakataon. Sa labas ng bintana, ang araw ay nagsimulang lumubog. Ang ginintuang liwanag ay nagbigay daan sa mga aninong dahan-dahang gumagapang, nilalamon ang hasyenda sa isang kumot ng kadiliman at mga lihim na matagal nang nakabaon. Ang laban para sa katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Ang mga salita ni Marga ay parang isang multo na hindi ako tinantanan sa loob ng 2 araw. Paano kung pwedeng ikaw yun?
Hindi ako nakatulog. Hindi ako nakapagtinda. Ang maliit kong kwarto ay naging isang kulungan kung saan ang tanging kasama ko ay ang litrato ng isang babaeng kamukha ko at ang mga tanong na walang kasagutan. Ang death certificate na nabanggit ni Marga, na siguradong nakita na ni Dylan Remedios, ang nagsasabing patay na si Amelia. Isang katotohanang nakasulat sa papel. Pero may isang katotohanan din na nakasulat sa aking balat. Humarap ako sa salamin at dahan-dahang hinawi ang buhok na laging nakatakip sa aking noo. Naroon ito. Isang peklat na maihabang 1 pulgada, maputla na at halos hindi nakapansin-pansin, pero para sa akin, ito ang pinakamalinaw na bahagi ng aking pagkatao. Ito ang marka ng simula ng aking buhay bilang si Emay at marahil ang marka ng pagtatapos ng buhay ni Amelia. Kung ako'y patay, bakit ako may peklat? Kung ako'y isang multo, bakit nararamdaman ko ang sakit, ang takot, ang pag-asa? Hindi na ako makatiis. Kung mayroon mang lugar na makapagbibigay sa akin ng kahit kapirasong sagot, iyon ay ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar kung saan ako natagpuan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagpaalam ako kay Marga. Ibinilin ko sa kanya ang aking mga gamit kung sakali man. Sa unay ayaw niya akong payagan, puno ng pag-aalala, ngunit nang makita niya ang determinasyon sa aking mga mata, bumigay din siya. Mag-iingat ka, friend, sabi niya, habang inaabot sa akin ang isang supot ng tinapay at isang bote ng tubig. Tawagan mo ko, ha? Tumango ako. Ang totoo, wala akong telepono. Ngunit ang kilos niya ay sapat na para maramdaman kong hindi ako nag-iisa. Ang tanging alam ko tungkol sa lugar ay ang kwento ng mga madre sa klinika. Natagpuan daw ako ng isang mangingisda sa may baybayin, malapit sa isang bangin sa bayan ng San Mateo, 2 oras na biyahe mula rito. Doon ako nagtungo. Ang biyahe sa jeepney ay isang paglalakbay pabalik sa isang nakaraan na hindi ko maalala. Habang papalayo kami sa maingay na kabayanan ng Santa Rosa, unti-unting napapalitan ng lunti ang mga bukirin at mga puno ng niyog ang tanawin. Pumasok ang amoy ng sariwang hangin at ng alat mula sa dagat na papalapit na. Sa bawat kilometrong nilalakbay namin, pakiramdam ko'y may isang bahagi sa akin na nagigising. Isang pamilyar na pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Nang makarating ako sa San Mateo, nagtanong-tanong ako. Isang matandang nagtitinda ng isda ang nakapagturo sa akin. Ah, yung bangin. Sa may dulo pa yan. Delikado roon, ineng. Hindi ko ininda ang babala. Naglakad ako sa isang mabatong daan, sumusunod sa ugong ng alon. At pagkatapos ng halos kalahating oras na paglalakad, natanaw ko na ito. Isang bangin na nakatunghay sa malawak na karagatan. Sa ibaba, ang mga alon ay marahas na humahampas sa matutulis na bato. Ang hangin ay malakas, dala ang ambon ng tubig dagat na dumadampi sa aking mukha. Nakakatakot. Ngunit sa gitna ng takot, may isang kakaibang kapayapaan akong naramdaman. Para akong umuwi sa isang lugar na matagal ko nang iniwan. Umupo ako sa isang malaking bato sa gilid ng bangin, pinagmamasdan ang walang katapusang paggalaw ng dagat. Dito ba ako nagmula? Nahulog ba ako mula sa itaas? O inanod lang ako ng alon mula sa kung saan? Ipinikit ko ang aking mga mata. Sinubukan kong alalahanin. Ngunit wala. Blanko pa rin. Tanging ang ugong ng hangin at alon ang aking naririnig. Ineng, mag-isa ka lang. Napamulat ako. Isang matandang lalaki ang nakatayo, hindi kalayuan sa akin. Payat ang kanyang pangangatawan, kulubot na ang balat na sunog sa araw, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. May dala siyang lambat na kanyang inaayos. Oo po, sagot ko. Tinitigan niya ako ng matagal. Ikinunot niya ang kanyang noo na para bang may sinusubukan siyang alalahanin. Pamilyar ang mukha mo. Taga rito ka ba? Umiling ako. Hindi po. Pero dito raw po ako natagpuan 7 taon na ang nakalipas. Biglang nanlaki ang mga mata ng matanda. Ibinitin niya ang hawak na lambat. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, sinusuri ang aking mukha. Ang kanyang tingin ay huminto sa aking noo. Diyos ko po, bulong niya. Ikaw nga. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Kikilala niyo po ako. Hindi kita kilala sa pangalan, ineng, sabi ng matanda, umupo sa bato sa tapat ko. Pero hindi ko malilimutan ang mukha mo.
Ako ang nakakita sa iyo noon. Ako si Teban. Mang Teban. Ang mangingisdang nagligtas sa akin. Ano pong nangyari, nanginginig kong tanong. Paano niyo po ako nakita? Huminga ng malalim si Mang Teban, ang tingin ay lumayo, pabalik sa nakaraan. Madaling araw noon, papalabas na ako para mangisda. Malakas ang alon dahil sa bagyong kadarating lang. At doon, sa may paanan ng bangin, sa gitna ng mga batuhan, may nakita akong katawan. Habang nagsasalita siya, parang may nag-iba sa hangin. Ang mga salita niya ay naging mga imahe sa aking isipan. Akala ko'y patay ka na, pagpapatuloy niya. Nakalubog ang kalahati ng katawan mo sa tubig, ang damit mo'y punit-punit. At ang mukha mo puno ng dugo. Isang matinding sakit sa ulo. Ang lasa ng alat at dugo sa aking bibig. Ang pakiramdam na hinihila pataas. Isang magaspang na kamay ang humahawak sa aking braso. Malamig. Ang lahat ay malabo. Nang iangat kita, doon ko nakita ang malaking sugat sa iyong noo. Sabi ni Mang Teban, itinuturo ang aking peklat. Malalim. Akala ko'y hindi ka naaabot pa. Pero humihinga ka pa, kahit paunti-unti. Isang mukha. Isang kulubot na mukha na puno ng pag-aalala. Nakatingin sa akin. May sinasabi, pero ang naririnig ko lang ay ang ugong sa aking tainga at ang malakas na hampas ng alon. Dinala kita sa kubo ko. Ang asawa ko ang naglinis ng iyong mga sugat. Walang kang dalang kahit ano. Walang bag, walang wallet, walang pagkakakilanlan. Para kang isang manikang inanod sa dalampasigan. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking mga pisngi. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa pasasalamat sa lalaking ito na kaharap ko. Niyakap ko ang aking sarili, sinusubukang pigilan ang panginginig. May sinabi po ba ako? Iyon ang pinakamahalagang tanong. Ang tanong na nagdala sa akin dito. Kahit isang salita lang po. May nabanggit po ba akong pangalan? O lugar? Nag-isip si Mang Teban. Kinuha niya ang isang maliit na tabako mula sa kanyang bulsa at sinindihan ito. Ang amoy ng usok ay humalo sa alat ng hangin. Hindi ka gaanong nagsalita, sabi niya matapos humitit. Halos 3 araw kang walang malay. Paulit-ulit lang ang lagnat mo. Pero mayroon kang isang bagay na binubulong. Napatingin ako sa kanya, ang puso ko'y halos tumigil sa pagtibok. Hinintay ko ang kanyang sasabihin. Bago ka tuluyang mawalan ng malay noon, habang binubuhat kita paalis sa tubig, sabi ni Mang Teban, tinititigan ako ng diretso sa mata. May paulit-ulit kang binubulong. Mahina lang pero malinaw. Isang tanong. Pinigilan ko ang aking hininga. Ang matanda ay huminga ng malalim bago nagsalita. Ang tanong mo noon, Ineng, ID. Nasaan ang mga anak ko? Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang alon. Mas malakas kaysa sa alon na humahampas sa mga bato sa ibaba. Anak ko. Ang salitang iyon. Hindi pamilyar sa aking isipan, ngunit parang isang sigaw mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Isang sigaw na sa loob ng 7 taon ay nanatiling tahimik, nakakulong sa likod ng blangkong pader ng amnesia. 3 batang lalaki. Elias. Julio. Andres. Ang mga mukha nila ay biglang lumitaw sa aking isipan. Ang death certificate ay nagsasabing patay na si Amelia. Pero ang huling salita na lumabas sa bibig ng babaeng duguan at nag-aagaw buhay sa dalampasigang ito ay hindi isang pagsuko. Ito ay isang tanong. Isang tanong ng isang ina. Tumayo ako. Ang takot na kanina ay bumabalot sa akin ay napalitan ng isang bagong damdamin, determinasyon. Ang lungkot ay naroon pa rin, lungkot para sa 7 taong nawala, para sa mga yakap na hindi ko naibigay, para sa mga ngiti na hindi ko nakita. Ngunit sa ilalim ng lungkot na iyon, may umuusbong na pag-asa. Hindi ako isang impostora. Hindi ako isang oportunista. At siguradong hindi ako isang multo. Sino man si Emay de la Rosa, sino man si Amelia Remedios, iisa lang ang sigurado ako sa mga sandaling ito. Ako ay isang ina. At hahanapin ko ang mga anak ko. Ang pag-asa na umusbong sa puso ko sa dalampasigan ng San Mateo ay kasing bilis ding sinubukang patayin. Pagbalik ko sa Santa Rosa, hindi ang yakap ni Marga ang sumalubong sa akin, kundi ang malamig na bakal ng posas.
Nasa tapat pa lang ako ng eskinita papasok sa inuupahan ko nang harangin ako ng 2 pulis. Si Marga ay nasa likod nila, umiiyak, pilit na ipinapaliwanag na nagkakamali sila. May de la Rosa, tanong ng isang pulis, ang boses ay walang emosyon. Ako nga po. Bakit po, nanginginig kong tanong, ang puso ko'y biglang bumagsak mula sa determinasyon patungo sa purong takot. Sumama ka sa amin sa presinto, sabi ng pulis habang kinukuha ang mga kamay ko para pusasan. May reklamo laban sa iyo. Kidnapping. Kidnapping. Ang salita ay umalingaw-ngao sa aking tainga. Para akong binuhusan ng nagielong tubig. Kidnapping? Sino pong kinidnap ko? Wala po akong ginagawang masama. Ang 3 anak ni A. Dylan Remedios, sabi ng pulis. At sa isang iglap, naintindihan ko ang lahat. Ito ang sinasabi ni Don Lorenzo. Ito ang paraan niya para patahimikin ako. Hindi dugo kundi ang bigat ng batas. Ang kapangyarihan ng isang Remedios. Hindi totoo yan, sigaw ni Marga. Kasama ko siya halos buong araw. Imposibleng mangyari yan. Gawa-gawa niyo lang ang kasong yan. Pero walang nakinig. Dinala nila ako. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan, nagbubulungan, ang kanilang mga tingin ay puno ng panghuhusga. Ang babaeng nagtitinda ng turon, na dati bahagi lang ng kanilang araw-araw na tanawin, ngayon ay isang kriminal. Sa istasyon ng pulis, ang lahat ay malabo at mabilis. Kinuha ang aking fingerprint. Kinuha ang aking litrato na may hawak na numero. Itinapon ako sa isang maliit at mabahong selda, kasama ng iba pang babae na ang mga mukha ay pagod na sa pakikipaglaban sa buhay. Umupo ako sa isang sulok, niyakap ang aking mga tuhod. Ito na ba ang katapusan? Ang laban na hindi ko pa man nasisimulan ay talo na agad. Ang pag-asa na nakita ko sa mga salita ni Mang Teban ay unti-unting nilalamon ng malamig at basang semento ng kulungang ito. Samantala, sa Hacienda Remedios, ang balita ay dumating na parang kulog. Si Dylan, nakasalukuyang nasa Maynila para kausapin ang isang pribadong investigador na maghahanap ng impormasyon tungkol kay Emay, ay dali-daling umuwi nang matanggap ang tawag. Sinalubong niya ang kanyang ama sa sala. Ang galit sa kanyang mga mata ay hindi na maitago. Anong ginawa mo? Sigaw niya, walang paggalang sa matanda. Pinakulong mo siya. Sa kasong kidnapping. Alam nating pareho na hindi niya iyon ginawa. Ginawa ko ang nararapat, kalmadong sagot ni Don Lorenzo, habang nagsasalin ang brandy sa kanyang baso. Isang babala. Para malaman niya kung sino ang kanyang kinakalaban. Hindi siya kalaban, Papa. Biktima siya, giit ni Dylan. Paano kung siya nga si Amelia? Paano kung totoo ang lahat? Ang pagdududa na pilit niyang nilalabanan ay unti-unti nang nagiging paniniwala. Ang mga natuklasan ng kanyang investigador, kahit paunang impormasyon pa lang, isang babaeng walang record bago ang 7 taon, natagpuan sa San Mateo, na may amnesia, lahat ay tumutugma. At paano kung hindi, ganti ni Don Lorenzo? Paano kung isa siyang manloloko? Hahayaan mo bang mapalapit siya sa mga anak mo? Sa yaman natin, pinoprotektahan lang kita, Dylan. Pinoprotektahan ko ang mga apo ko. Hindi. Pinoprotektahan mo ang sarili mo, sigaw ni Dylan. Naguguluhan siya. Sa isang banda, ang ebidensya ng death certificate. Sa kabilang banda, ang kanyang puso. Ang tibok ng puso niya nang makita niya si Emay. Ang reaksyon ng kanyang mga anak. Ang mga piraso ng palaisipan na unti-unting nabubuo. Galit siya sa kanyang ama, ngunit may isang bahagi sa kanya na natatakot. Paano nga kung tama ang ama niya? Paano kung nabubulagan lang siya ng pangulila? Ang pagdududang ito ang pumipigil sa kanya na kumilos ng buo. Iniwan niya ang kanyang ama, ang isip ay gulong-gulo. Sa loob ng selda, lumipas ang isang araw. Ang lungkot at kawalan ng pag-asa ang tanging pagkain ng aking kaluluwa. Ang mga kasama ko sa selda ay hindi ako kinakausap. Tinitingnan lang nila ako na may halong awa at pangungutya. Nang gabing iyon, habang nakasandal ako sa malamig na pader at sinusubukang matulog, may narinig akong kaluskos malapit sa rehas. Esasku. Hindi ko pinansin. Marahil ay isa lang sa mga gwardya. Mama! Ang salitang iyon. Ang boses na iyon. Napamulat ako.
Sa dilim, sa labas ng rehas, may isang maliit na anino. Dahan-dahan akong gumapang palapit. At doon, nakita ko siya. Isa sa mga triplets. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit may determinasyon. Anong ginagawa mo rito? Pabulong kong tanong. Paano ka nakapasok? Si Manang Felipo. Yung kusinera namin. Dinala niya ako. Akala ni Lolo, tulog na kami, sagot ng bata, ang boses ay nanginginig. Kailangan ko po kayong makita. Hinawakan ko ang malamig na rehas. Ang mga daliri ko'y ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Bakit? Dahil po alam kong hindi kayo masama, sabi niya, at sa liwanag ng buwan na tumatago sa maliit na bintana, nakita ko ang pagtulo ng kanyang luha. Narinig ko po si Lolo at si Daddy na nag-aaway. Sabi ni Lolo, masama kayo. Pero hindi po ako naniniwala. Lumapit pa siya, halos idikit na ang kanyang mukha sa rehas. Ako po si Elias. Ako po yung panganay. Elias. Ang pangalan ay parang isang musika sa aking pandinig. Sabi po ni Lolo, nasa langit na ang mama namin, pagpapatuloy niya. Pero noong nakita ko po kayo sa terminal, alam ko po. Alam ko pong bumalik na kayo. Isang matinding emosyon ang bumuhos sa aking pagkatao. Isang halo ng saya, lungkot, at isang pagmamahal na napakatindi na parang sasabog ang aking dibdib. Ang kumpirmasyon na kailangan ko ay hindi nagmula sa isang dokumento o sa isang alaala, kundi sa bibig ng isang bata na handang suwayin ang lahat para lang makita ako. Ikaw ang mama ko, bulong ni Elias, ang kanyang mga mata ay nakikiusap. Hindi po ako nagkakamali. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Tumulo ito ng walang tigil. Ang lahat ng takot, lahat ng sakit, lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Pinalitan ito ng isang katiyakan na kasing liwanag ng araw. Idinikit ko ang aking kamay sa rehas. Dahan-dahan, inilapat niya ang kanyang maliit na palad sa akin. Ang init ng kanyang balat, kahit na may bakal na nakapagitan sa amin, ay parang kuryenteng gumising sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Opo, sabi ko sa pagitan ng mga hikbi. Ako nga. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Hindi ko alam kung paano ako makakalabas dito. Hindi ko alam kung paano ko lalabanan ang isang Don Lorenzo Remedios. Pero sa mga sandaling iyon, habang magkadikit ang aming mga palad sa pagitan ng malamig na rehas, isang bagay lang ang alam ko. Ako ang kanilang ina. At walang kulungan, walang kasinungalingan, walang kapangyarihan sa mundo ang makapagbabago noon. Ipaglalaban ko sila. Kahit na ang kapalit nito ay ang aking buhay. Yumakap ako sa rehas, umiiyak, habang si Elias ay umiiyak din sa kabilang panig. Isang ina at isang anak, pinaghiwalay ng bakal, ngunit pinag-isa ng isang katotohanang mas matibay pa sa anumang pader na kayang itayo ng tao. Ang pagdalaw ni Elias ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing mayroon ako. Ang bawat araw sa loob ng selda ay hindi na isang paghihintay sa kawalan, kundi isang paghahanda para sa laban. Ngunit ang lakas na ito ay siya ring naging dahilan ng aking kapahamakan. Isang hapon, habang naghahati-hati ng rasyong pagkain, nagkaroon ng gulo. Dalawa sa mga kasama ko sa selda ang nag-away dahil sa isang pirasong tinapay. Nagsabunutan, nagpaluan. Ang ibang preso ay nagsisigawan, nagsusulsol. Ang mga gwardiya ay sumisigaw mula sa labas, nagbabantang papasok. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isa sa mga babae na dinampot ang lata ng sardinas para ihampas sa kanyang kaaway. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Marahil ay ang instinct ng isang ina na gustong umawat. Marahil ay ang pagod na sa gulo. Tumakbo ako para pumagitna. Tama na. Wag. Pero huli na ang lahat. Sa pagtulak ko sa babaeng may hawak na lata, nawalan ako ng balanse. Ang sahig ay madulas dahil sa natapong tubig. Ang aking paa ay dumulas. At sa isang iglap na parang slow motion, ang aking pagbagsak ay hindi napigilan. Walang sumalo sa akin. Ang tanging sumalubong sa akin ay ang matigas, walang awang semento. At ang huli kong narinig bago lamunin ng kadiliman ay ang malakas na kalabog ng aking ulo, kasabay ng sigawan ng mga preso na biglang napalitan ng nakabibinging katahimikan. Ang paggising ko ay dahan-dahan. Una, ang tunog. Isang mahina, paulit-ulit na tunog. Beep. Beep.
Beep. Pamilyar. Narinig ko na ito dati. Pero kailan? Saan? Pagkatapos ang amoy. Antiseptiko. Alcohol. Ang malinis na amoy ng isang ospital. At panghuli ang liwanag. Isang puting-puting liwanag na tumatago sa aking mga talukap. Dahan-dahan, sinubukan kong imulat ang aking mga mata. Malabo sa simula hanggang sa unti-unting luminaw. Isang puting kisam. Ang una kong nakita ay ang kisam. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Hindi na pira-piraso. Hindi na malabo. Kundi isang buong pelikula na tumakbo sa aking isipan ng buong linaw at bilis. Ang aksidente. Ang pag-ulan. Ang madulas na kalsada. Ang truck na biglang sumulpot mula sa kadiliman. Ang pag-ikot ng sasakyan. Ang tunog ng nababasag na salamin. Ang sakit. Ang kadiliman. Ang ospital. Ang boses ni Don Lorenzo sa labas ng kwarto. Sabihin ninyo sa anak ko na hindi niya kinaya. Sabihin ninyo na patay na si Amelia. Ako na ang bahala sa lahat. Ang paglipat sa akin sa isang pribadong sasakyan habang ako'y wala pa ring malay. Ang mahabang biyahe. Ang pag-iwan sa akin sa dalampasigan ng San Mateo, duguan at walang pagkakakilanlan, sa pag-aakalang hindi na ako mabubuhay pa. Ang 7 taon. Ang 7 taon na pagnanakaw sa aking buhay. Sa aking pangalan. Sa aking mga anak. Ang lahat ng alaala ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilog, pinupuno ang bawat blangkong espasyo sa aking isipan. Ang sakit ng ulo ay napalitan ng sakit ng katotohanan. Iginapang ko ang aking tingin sa paligid ng kwarto. Naroon si Marga, natutulog sa isang silya sa sulok, ang mukha'y puno ng pagod at pag-aalala. At sa paanan ng aking kama, nakatayo siya. Si Dylan. Ang kanyang mukha ay hindi ko na makita bilang isang estranghero. Ito na ang mukha ng aking asawa. Ang lalaking minahal ko. Ang ama ng aking mga anak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng gulo, puno ng sakit. At sa tabi niya, nakakapit sa kanyang kamay ang 3 bata. Ang aking mga anak. Nakatingin sila sa akin. Naghihintay. Sinubukan kong magsalita, ngunit ang lalamunan ko'y tuyo. Uminom ako ng hangin at sa wakas, may lumabas na tunog. Isang boses na sa loob ng 7 taon ay hindi ko nagamit para tawagin sila. Leesti. Ang boses ko'y mahina, halos isang bulong. Ngunit sa katahimikan ng kwarto, ito'y umalingaw na parang isang kulog. Ang mga mata ni Elias ay nanlaki. Jules D. Tumingin ako sa pangalawa. Si Julio. Ang pinakamahiyain sa 3. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Andy E. At ang bunso si Andres. Ang pinakamakulit. Ang laging nakangiti. Ang mga palayaw na ako lang ang tumatawag sa kanila. Ang mga palayaw na nakatago sa isang sulok ng aming munting pamilya. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa kanila. At pagkatapos ang tingin ko ay bumaling kay Dylan. Ang lalaking pinangakuan ko ng habang buhay. Ang lalaking pinaniwala na ako'y patay na. Ang galit at sakit ay naroon, ngunit sa ilalim nito, ang pagmamahal ay mas malakas. Daddy if it be. Iyon na iyon. Ang huling piraso ng palaisipan. Natulala si Dylan. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay naglaho, pinalitan ng isang matinding realisasyon. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Ang death certificate na hawak niya ay walang kwenta na ngayon kumpara sa buhay na katotohanang nasa harap niya. Amelia, bulong niya, ang boses ay basag, puno ng hindi makapaniwalang pag-asa. Hindi ako sumagot gamit ang salita. Sa halip, umiti ako. Isang ngiti na sa loob ng 7 taon ay hindi ko naibigay sa kanya. Isang ngiti na nagsasabing, ako ito. Nagbalik na ako. Para itong isang dam na gumuho. Mama! Sabay-sabay na sigaw ng 3 bata. Binitawan nila ang kamay ng kanilang ama at tumakbo palapit sa kama. Inakyat nila ito, walang pakialam sa mga tubo ng dextrose, at yumakap sa akin. Ang kanilang maliliit na katawan. Ang kanilang mga yakap. Ang kanilang mga hikbi sa aking dibdib. Ito ang pakiramdam na hinahanap-hanap ng aking kaluluwa sa loob ng 7 taon.
Ang pakiramdam ng pagiging isang ina. Niyakap ko sila ng mahigpit, nilulunod ang aking sarili sa kanilang amoy, sa kanilang init. Ang aking mga luha ay bumuhos na rin, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa purong saya at pasasalamat. Sa gitna ng aming pag-iyak at pagyayakapan, nakita ko si Dylan. Lumapit siya, ang mga kamay ay nanginginig. Hinawakan niya ang aking mukha, ang kanyang hinlalaki ay marahang hinahaplos ang aking pisngi, na para bang sinusigurong hindi ako isang panaginip. Totoo nga, bulong niya, ang kanyang mga luha ay tumutulo na rin sa aking kamay. Buhay ka. Amelia, buhay ka. Nagising si Marga sa ingay. Nakita niya ang eksena at sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. Napangiti siya sa gitna ng kanyang pagluha. Sa sandaling iyon, sa loob ng puting kwartong iyon, wala nang Emay de la Rosa. Wala nang babaeng may amnesia. Wala nang impostora. Ako si Amelia Remedios. At bumalik ako. Hindi lang para sa aking mga anak, hindi lang para sa aking asawa. Bumalik ako para bawiin ang buhay na ninakaw sa akin. At para harapin ang taong may kagagawa ng lahat ng ito. Ang pagbabalik ng aking alaala ay parang isang malakas na agos na nagpabago sa lahat. Ang kasong kidnapping laban sa akin ay agad na ibinasura. Ang balita na si Emay de la Rosa, ang tindera ng turon, ay si Amelia Remedios pala na matagal nang inakalang patay, ay kumalat sa buong probinsya na mas mabilis pa sa apoy sa tuyong damuhan. Ngunit bago pa man ang pagdiriwang, mayroon munang isang pagtutuos na kailangang maganap. Isang linggo matapos akong magising, ipinatawag ni Dylan ang isang pagpupulong sa barangay hall. Naroon ako kasama si Marga. Naroon ang kapitan ng barangay. Naroon ang ilang mga opisyal. At naroon si Don Lorenzo, ipinatawag ng hindi alam ang tunay na dahilan. Pagpasok niya sa silid, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa, na para bang isa lang itong ordinaryong usaping panghasyenda. Ngunit nang makita niya ako, nakaupo sa tabi ni Dylan, ang kulay ng kanyang mukha ay biglang nag-iba. Namutla siya. Ang kumpiyansa ay napalitan ng gulat at takot. Amelia Dri. Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Hindi ako nagsalita. Hinayaan kong ang katahimikan at ang mga mata kong nakatitig sa kanya ang magbigay ng akusasyon. Papa, nagsimulang magsalita si Dylan, ang boses ay matigas na parang bato. 7 taon. 7 taon mong pinaniwala ang lahat na patay na ang asawa ko. 7 taon mong hinayaan ang mga anak ko na lumaking walang ina. 7 taon mong sinira ang buhay naming lahat. Ngayon, gusto naming marinig ang katotohanan. Mula sa iyo. Tumingin si Don Lorenzo sa paligid. Sa mga mukha ng kapitan ng mga opisyal. Walang tulong na darating. Nasukol na siya. Huminga siya ng malalim, isang hininga ng isang taong talo na. At nagsimula siyang magsalita. Inamin niya ang lahat. Ang aksidente, anya, ay totoo. Ngunit pareho kaming nabuhay. Nang malaman niya sa ospital na nagkaroon ako ng matinding amnesia, dahil sa pinsala sa ulo, doon pumasok ang kanyang masamang plano. Ayaw ko sa kanya para sa iyo, Dylan, sabi niya, ang tingin ay nakatuon sa kanyang anak. Mahirap siya. Walang pangalan. Hindi siya karapat-dapat sa dugo ng mga Remedios. Akala ko, isang pagkakamali lang ng kabataan ang pagpapakasal mo sa kanya. Ramdam ko ang paghigpit ng hawak ni Dylan sa aking kamay. Nang mangyari ang aksidente at mawala ang alaala niya, pagpapatuloy ng matanda, nakita ko ang pagkakataon. Isang pagkakataon para itama ang lahat. Para ibalik ang pamilya natin sa tamang landas. Ikinuwento niya kung paano niya sinuhulan ang mga doktor para ideklarang patay ako, kung paano siya nag-arkila ng mga tao para dalhin ang walang malay kong katawan sa malayong bayan ng San Mateo, sa pag-aakalang doon na ako mamamatay. Pero hindi ako masamang tao, sabi niya, na para bang kinukumbinsi ang sarili. Hindi ko siya pinatay. Hinayaan ko lang ang tadhana. Tadhana, sumabat si Dylan, ang galit ay umaapaw. Kinuha mo ang asawa ko. Kinuha mo ang ina ng mga anak ko. Tinawag mo iyang tadhana? Kasakiman yan, Papa. Kasakiman at pride. Yumuko si Don Lorenzo. Wala na ang yabang. Wala na ang otoridad. Ang natira na lang ay isang matandang lalaki na nalulunod sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Patawad, bulong niya. Pero huli na ang lahat.
Tumayo si Dylan. Mula sa araw na ito, hindi na kita kinikilalang ama. Wala ka ng karapatan sa Hacienda Remedios. At hinding-hindi mo na makikita pa ang mga apo mo. Lumayas ka. Ang mga salitang iyon, binitawan ng may buong bigat at pinalidad, ang tuluyang nagpaguho kay Don Lorenzo. Dinala siya ng mga opisyal palabas ng barangay hall. Ang dating hari ng probinsya, ngayon ay isang taong itinakwil, walang pamilya, walang tahanan. Nang kami na lang ang natira, niyakap ako ni Dylan ng mahigpit. Tapos na, mahal ko, bulong niya. Tapos na ang lahat. Ang paglabas ko sa kulungan kinabukasan ay isang pagdiriwang. Sinalubong ako ng buong hacienda. Ang mga magsasaka, ang mga katulong, lahat sila ay naroon, may mga ngiti, may mga luha ng saya. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang tatlong maliliit na figura na tumakbo para salubungin ako. Mama! Si Elias, Julio at Andres. Niyakap nila ako ng sabay-sabay at sa pagkakataong ito, wala ng rehas, wala ng pader na nakapagitan sa amin. Napaluhod ako at niyakap sila pabalik, nilulunod ang aking sarili sa kanilang pagmamahal. Ang 7 taon ng sakit at pangulila ay unti-unting naghihilom sa init ng kanilang mga yakap. Sa mga sumunod na araw, ang Hacienda Remedios ay napuno ng buhay. Ang dating tahimik na mansyon ay napuno ng halakhak ng mga bata. Tinuruan ko silang magluto ng turon, ang pagkaing naging kabuhayan ko, at siya ring naging daan para mahanap nila ako. Ikinuwento ko sa kanila ang mga bagay na naaalala ko tungkol sa kanila noong mga sanggol pa lang sila. Bawat araw ay isang pagbawi sa mga nawalang pagkakataon. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagbibigay ng ginintuang kulay sa malawak na palayan ng hacienda, dinala ako ni Dylan doon. Magkahawak kamay kaming naglakad sa pilapil, habang ang 3 naming anak ay masayang naghahabulan hindi kalayuan. Huminto kami sa gitna ng palayan. Ang hangin ay sariwa, dala ang amoy ng lupa at ng mga uhay. Humarap si Dylan sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi kailanman nagbago. Amelia, sabi niya. Noong nawala ka, gumuho ang mundo ko. Araw-araw, ginigising ko ang sarili ko mula sa isang bangungot, para lang harapin ang isang mas masakit na katotohanan. Pero hindi ako sumuko sa pagmamahal sa'yo. Hinawakan niya ang aking mga kamay. At ngayong nagbalik ka na, gusto kong itama ang lahat. Gusto kong simulan natin ulit. At doon, sa gitna ng ginintuang palayan, sa harap ng aming mga anak na huminto sa paglalaro para manood, dahan-dahang lumuhod si Dylan Remedios. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante, ang parehong singsing na ibinigay niya sa akin maraming taon na ang nakalipas, na naitago niya pala. Amelia Reyes Remedios, mahal ko, buhay ko, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Pakakasalan mo ba ako ulit? Ang mga luha ay muling dumaloy sa aking mga pisngi. Ngunit ngayon, ito na ang pinakamatamis na luha sa lahat. Tumingin ako sa aming 3 anak na ngayon ay sumisigaw na, "Say yes, Mama." Say yes. Ibinalik ko ang tingin ko sa lalaking nakaluhod sa aking harapan. Ang aking asawa. Ang aking kahapon, ngayon at bukas. Bulong ko, ang salitang puno ng lahat ng pag-asa, pagpapatawad at pag-ibig na kayang ibigay ng isang puso. Daddy is fair. Pakakasalan kita ulit. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Tumayo siya at hinalikan ako, isang halik na nagbubura sa 7 taon ng sakit, isang halik na nangangako ng habang buhay. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila, at sa ilalim nito, isang pamilya ang muling nabuo. Sa likod ng langit kung saan ako inakalang naroon, may isang ina na sa wakas ay umuwi na sa kanyang 3 anak, sa kanyang tahanan, sa kanyang tunay na buhay. At ito ay hindi na isang pagtatapos, kundi isang bagong simula. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa paglalakbay na ito. Ang bawat kabanata ay isinulat ng may pag-iingat at damdamin, sa pag-asang maramdaman ninyo ang bawat tibok ng puso ni Amelia, ang bawat pagdududa ni Dylan, at ang bawat pangulila ng kanilang mga anak. Ito ay isang kwento na sumusubok sa tatag ng pagkatao, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na yugto ng ating buhay, may liwanag pa ring nag-aabang, ang liwanag ng katotohanan at ng pag-asa. Sana'y napulutan ninyo ito ng aral tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad,
Pagpapatawad na nagpapalaya hindi lang sa pinatatawad, kundi ilalo na sa nagpapatawad. At higit sa lahat, sana inaramdaman ninyo ang init ng pag-ibig na walang hanggan, pag-ibig ng isang ina na kayang harapin ang lahat para sa kanyang mga supling, at pag-ibig sa pagitan ng dalawang pusong sinubok man ng panahon at kasinungalingan, ay muling natagpuan ang daan pabalik sa isa't isa. Ngayon, nais kong marinig ang inyong kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral o damdamin ang baon ninyo sa pagtatapos ng nobelang ito? Ang inyong mga saloobin ay mahalaga. Hanggang sa muli nating pagsasama sa mga susunod pang kwento. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat.